Alamin naman natin ang kaganapan sa international sports scene sa report ni teammate Carl Velasco. Isang repeat ang nakumpleto ni Belarusian tennis star Aryna Sabalenka matapos ang kanyang muling pagkapanalo sa huling Grand Slam event ng taon na US Open nitong linggo. Isang 2-set domination ang ipinamalas ng kasalukuyang world number 1 kontra sa Amerikanang si Amanda Anisimova 6-3 at 7-6. Sa unang set pa lang, kita na ang gigil ni Sabalenka matapos kunin ang 5 sa 8 laro na dinagdagan pa ng isang error ni Anisimova para makuha ang nasabing set. Pagdating ng second set, bahagyang dumikit ang Amerikana para sa isang tiebreaker game na siya namang sinamantala ni Sabalenka para tuluyan ng makuha ang kanyang ikalawang sunod na US Open title. Matatanda ang ilang Grand Slam titles ang lumis sa kamay ng 27-year-old nitong taon. Una itong inungusan ng Amerikana ring si Madison Keys sa unang Grand Slam tourney ng taon na Australian Open noong Enero. Pagdating ng Roland Garros, nabigo ulit si Sabalenka sa kamay ni world number 3 Coco Gauff na sinundan ng isa pang pagkabigo sa semifinals ng Wimbledon Open sa kamay ni Anisimova. Ito na ang pang-apat na Grand Slam trophy ng tubong Belarus kung saan unya itong naiuwi matapos ang Australian Open noong 2023. Sa balitang American football, ginulat ng Los Angeles Chargers ang kanilang AFC West rival na Kansas City Chiefs sa season opener ng 2025 National Football League nitong nakaraang linggo. Isang 27-21 win ang naiuwi ng Chargers kontra sa reigning AFC champions sa Chiefs sa harap ng humigit kumulang 50,000 tao sa Sao Paulo sa Brazil. Sa opening drive ng Chargers, ilang first down completions sa agad ang nakamit nito dahilan para makaabot ito sa 10-yard line ng Chiefs at makuha ang buwan naman ng touchdown matapos makita ni Justin Herbert ang wide receiver na si Quentin Johnson sa end zone. Sa kabilang banda, tila nangalawang naman ang opensa ng Kansas matapos ang ilang incomplete passes ni two-time MVP Patrick Mahomes sa kanyang mga receiver. Pagdating ng second half, si Mahomes na mismo ang gumawa ng paraan para makuha ang unang touchdown ng Chiefs matapos ang isang dive-in play sa pylon. Agad naman itong sinundan ng Chargers matapos mahanap ni Herbert ang designated receiver na si Keenan Allen sa end zone. Bigo namang makuha ng KC ang isang 2-point conversion sa isang touchdown ni star tight end Travis Kelce sa kanilang opening drive sa fourth quarter. Pagdating ng huling 2 minuto ng laro, isang butas ang nakita at nilusutan ni Herbert para makuha ang isang first down at kanilang unang panalo sa nasabing season opener. Bayani para sa LAC si Justin Herbert matapos magtala ng 318 yards, 25 completions, 3 touchdowns at 0 interceptions. Sunod na makakalaban ng Chargers ang Las Vegas Raiders sa darating na September 16 sa pangalawang linggo ng NFL. At sa balitang boxing, magbabakbakan sa lona ang dalawa sa pinakamabibigat na pangalan sa mundo ng boxing na sina Floyd Mayweather Jr. at Mike Tyson sa isang exhibition match sa darating na Marso. Yan ang opisyal na inanunsyo ng isang boxing production company sa isang press release nitong nakaraang linggo kung saan nakatakdang magbanggaan ang dalawang boxing Hall of Famer sa isang exhibition sa nasabing buwan. Magbabalik sa loob ng ring ang dating undisputed heavyweight champion si Tyson matapos ang kanyang 8th round loss kay Jake Paul noong nakaraang Nobyembre na isa sa most streamed sporting event sa kasaysayan. Isang malinis na 15-0 record naman ang iniwan ni Pretty Boy Floyd matapos ang kanyang laban kontra kay UFC superstar Conor McGregor noong 2017. Ito na ang kanyang pang-siyam na exhibition bout na sasalangan magmula nung magretiro siya sa nasabing taon. Ayon sa ilang boxing analysts, magiging malaking deciding factor ng nasabing exhibition ang 67-pound weight disparity sa pagitan ng dalawang boksingero. Hindi naman alintana ni Mayweather ang naturang weight disparity at sinabing nais niyang ibigay ang hinihiling ng kanyang mga taga-suporta at ilang boxing fans. Samantala, nakatakdang ganapin ng nasabing exhibition match sa Marso ng susunod na taon. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.